Hindi, sige, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay nasa Titus chapter 2. Tutuloy lamang po natin itong ating pag-aaral. Tayo po ito may lahat. No? Niisip ko, basahin to na nakaganon. Kasi sabi ni Bartim, itago daw ako sa salita ng Diyos. Di ba? So, Titus chapter 2, verse 1 and 2. Basahin ko sa inyo yung Tagalog at yung English niya, ESV. So, basahin natin na sabay-sabay sa Tagalog. Ready, begin. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. Ito po ang sabi sa English. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and steadfastness. Manahin po tayo. Lord, salamat po sa araw to na pinagkatiwala niyo po sa amin to study your word. Nawa ay kayo po ang may taas at tulungan niyo po kami na sa pamagitan na inyong salita ay magbago ang aming mga puso, lalo na po sa mga kinakausap na inyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makaupo na po. Ayan. So, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong text ng Titus. At dito po ay makikita nyo rito yung connection ng sound doctrine. Magsisimula na siya sa tinatawag nilang sound doctrine. Ibig sabihin lang nito ay healthy or magandang katuruan. Yun ang ideya nito, no? At makikita nyo rito na itong sound doctrine ay magbubunga talaga ng mabuting pamumuhay. Meron tong epekto sa ating pamumuhay. At dito ay pipiliin na ng Panginoon o tatawagin na ni Titus kung sino-sino ba yung mga tuturuan mo. At kung nabasa nyo sa text, magsisimula yan sa older men. Diba? Sa older men. Now, bakit ganon? Bakit niya kailangan magturo? Kasi tandaan natin na sa culture ng mga taga dito, ang mga Christians ay sinungaling. Ayan yung sasabihin talaga na malinaw dyan. At sabi nga, masama ang asal o asal ng mga hayop at mga glutton. Diba? Lazy glutton. Yan ang culture nila. Kaya nga dito sa book na ito, isa sa pinakasikat na katangian ng Diyos ay makikita nyo dyan sa Titus chapter 1 verse Brad, makita natin yan. Titus chapter 1 verse 2. Ayan, sasabihin dyan, ito yung isa sa pinakasikat na katangian ng Diyos. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang panahon, ito ay pinangako ng Diyos na hindi, ayun, kasi ang culture nila ay puro sinungaling. Kung kayo ay mga sinungaling, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Yan ang sinasabi ng text sa atin. Kaya dito, sasabihin niya, dahil ang Diyos ay ganon, sa culture nyo, mga gumagawa kayo ng mga mali at mga sinungaling, hindi maayos ang inyong pamumuhay, ang Diyos ay hindi ganon. Dahil dito ay ang panawagan ng Panginoon, tayo ay maging matapat na tagapagturo at tagapakinig ng salita ng Diyos. Diba? Be a faithful teacher and listener of God's Word. Diba? Yan ang sinasabi sa atin ng text. Kaya itong papansin ninyo, simulang-simula, but as for you teach. Yan sasabihin dyan. Diba? So, unang-unang bagay na makikita natin dito, tayo ay tinatawagan ng Diyos na ang Diyos ay tumawag ng mga espesipikong tao, mga partikular na tao, upang matapat na magturo ng salita ng Diyos. Yeah. God called specific people to faithfully teach God's Word. Pansinin niyo ang unang apat na word na binanggit dyan. But as for you. Yan. Actually, sa original na language, ang talagang sasabihin dyan, but you. Yan talaga yon. Ikaw. Yan sasabihin dyan sa Tagalog. Now, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, meron talagang pinili ang Diyos para magturo ng kanyang salita. Ayan lang ang ibig sabihin yan. God called specific people to faithfully teach God's Word. Bakit ganon? Bakit merong but sa umpisa? Kasi nga, yung mga Christian, may mga
false doctrine dyan. May mga false teachers, sabi nga sa huling-huli, they profess to know God, but in their works, they deny Him. Ayun, sasabihin nung huling-huli ng chapter 1. Kaya pagpasok mo sa chapter 2, huwag kang maging ganon. Huwag kang maging mga sinungaling. Maging matapat ka sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So, letter A na makikita po natin dito, God charged specific people for the task of teaching. Yun talaga yun. Huwag tayo mamamangha na hindi tayong lahat ay mga magaling magturo ng salita ng Diyos. Kasi meron talagang tinawag ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, you. Ayan, hindi niya sinabing kayo. Di ba? Kundi ang charge niya sa specific, sino? Si Titus. At least sa time na to. But as for you, teach. Ayun, sabi niya. Teach. Inutusan ng Diyos ang mga partikular na tao para sa gawain ng pagtuturo. Now, paano sila magtuturo? Well, number 1. Makikita nyo dyan, ang charge ay limited lamang sa mga lalaki. Yung charge na ito, pag yan ay binasa nyo sa kabuuan, makikita nyo dyan na male talaga ang tinatawag dahil sa lawak ng tuturuan. Pag binasa nyo yan ng tuloy-tuloy, older men, young women, at yung mga older women, pati mga slaves. At in a sense, in direction nila, may mga master. So, ang context na yan ay para sa church. Yan talaga. So, ang calling na ito, yung charge na yung specific people ay binigay lamang sa mga lalaki. At makikita nyo yan sana na malinaw sa iba't ibang part ng text ng Bible na may mga partikular na tao na tinawag sa gantong calling. At yan ay binigay lamang para sa mga lalaki. Yung charge na yan. Pangalawa, sige Brad, yung charge na ito ay limited lamang sa mga ligtas at qualified. Mahalaga to, no? Kasi hindi lang sa mga ligtas, kundi ito yung mga ligtas na naging qualified. Paano ba natin nalaman yung qualification? Pansinin niyo po ang sinabi sa mga sumunod na talata. Ayan, no? Brad, babam pa. Ngunit ikaw naman, magsalita ka, di ba? Ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. O sino yung si Titus? Ano ang katangian niya? Verse 6, yung Titus chapter 1. Ayan. Siya ay dapat walang kapintasan, asawa ng isang babae na ang kanyang anak ay mananampalataya, na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Bakit may mga qualification na yan? Tandaan niyo po, ang culture ng Christian, di ba? Yung Crete. Lahat ng mga binanggit dyan, yun ang culture nila, yung kabaligtaran nun. So, ibig sabihin, kaya binanggit na yung dapat na ilalagay mo magiging leader ay iisa ang asawa dahil yung mga lalaki sa kanila ay maraming asawa. Ayun sinasabi dyan. Kaya pagka ikaw ay maglalagay ng leader, ito ang mga qualification dahil dyan ang mismong titirahin mo. Ayan. Yung culture nila. Ayan sinasabi ng text. So, ito ay dapat limited lamang yung calling ng pagtuturo sa level na to, sa level na to, ay dapat sa mga ligtas at sa mga qualified. Otherwise, sabi ng Bible, sabi dyan, kung itutuloy nyo ang pagbabasa dyan, ang salita ng Diyos ay madudungisan. Kapag tayo ay nagpasok ng kung sino na lang pwede magturo, baka madungisan ang salita ng Diyos. Diba? Kaya napakataas nung ating qualification dito, no? So, ang charge ay limited lamang sa mga lalaki, ligtas, at qualified. Yun ang charge na binanggit dito. So, makikita nyo rito talaga na ang specific na tinutukoy rito ay mga tinawag ng Panginoon. Tinawag talaga ng Panginoon. At yung mga qualification na yan ay gagamitin nila, hindi lang dahil sa naisip ng Panginoon, maglagay ka ng ganito, isang lalaking isang asawa, walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin. Hindi yan naisip lang ng Panginoon na ilagay.
Nilagay niya yan kasi gagamitin niya nung magtuturo. Yung buhay na yan ay gagamitin niya sa pagtuturo. Halimbawa, merong qualified na, sabihin natin, top 1, magaling na gumawa ng engine. Ayan. Magaling na mekaniko. Top 1 na mekaniko. Ay, talagang napasa niya, qualified siya. Meron ding top 1 na doktor. Ayan. Qualified din siya. Nagawa niya yung lahat ng exam. Qualified, napasa niya yung mga karakteristik ng isang doktor. May sakit ka sa puso. Saan ka magpupunta? Sa mekaniko? Ay, hindi, di ba? Kung gusto mo maging Terminator, sa mekaniko ka pupunta. Pero, hindi, di ba? Pupunta ka sa doktor. Bakit sa doktor? Kasi yun yung qualified. Alam niyo po, yung mga karakteristik na yan, linagay yan ng Panginoon kasi qualified sila na magtuturo dahil yan yung titirahin nga nila. Sa culture nila. Culture nila. So, ano ang charge? Diba? Anong charge doon sa mga specific na tinawag ng Panginoon? Letter B. Mabilis lang po tayo, no? Baka makatulog kasi kayo pag hinabaan natin. Ayan, letter B. They are charged to faithfully teach. Ayun yung sabi doon, di ba? But as for you, sino yung sinabi sa text? Verse 1, yan. Ngunit ikaw naman ay magsalita. But as for you, teach. Ano sabi ng Biblia? So, paano magtuturo yung isang taong tinawag? Number 1, ito yung talagang sinabi diyan. Magturo sa pamamagitan ng pagsasalita. Diba? Ito ay natural, di ba? Kung ikaw ay gusto mo magtuturo ka sa pamamagitan ng pagsasalita. Kaya nga sa ibang language, ang translation dyan, speak. Ibubuka mo talaga yung bibig mo. Magturo sa pamamagitan ng pagsasalita. Paano sila magsasalita? By exhortation and rebuking. Kaya nga napakahalaga ng qualification dahil ang isa sa mga gagawin nila, magpapalakas sila, magpapatibay at magre-rebuke. Kung ikaw ay sasabihin mo, huwag kang magnanakaw, pero magnanakaw ka, parang, di ba, ano yung, walang impact yung iyong salita. Nagsasalita ka lang sa hangin. Kung sasabihin mong, sabi ng Panginoon, huwag tayong, isa lang ang asawa, di ba? Huwag maging polygamy. Marami kang asawa. Walang impact ang kanilang salita. Sasabihin mong natin na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Sinungaling. Sinungaling ka. Walang impact ang kanyang salita. Diba? So, ang isa sa paraan ay sa pamagitan ng pagsasalita. Hello, yan. Sana hindi tayo rebuke nitong mic na to. So, sa pamagitan ng pagsalita, kasi nga plague sila ng mga false doctrine. So, para labanan yon, kailangan nila ng healthy teaching. Yan talaga ang sinasabi doon. Pangalawa, ang pagtuturo ay maipapakita rin sa pagiging example. Ayan nga yung sinabi natin kanina. Di ba? Pwede kasi sabihin ng mga tao, huwag kang magnanakaw, pero magnanakaw sila. Kilala nyo si Judas? Di ba? Si Judas, hindi sila pamilyar na magnanakaw yung taong yun. Bakit? Kasi magaling ang taong yun. Magaling siyang itago ang kanyang kasalanan. Kaya nga kung babalikan nyo ulit yung mga previous na sinabi natin, di ba? Yung people, these people, honor me with their lips, sabi ni Jesus Christ. But their hearts are far away from me. Diba? Dito, verse 16 nga, kagaya ng sinabi yan, they profess to know God. But in their works, they deny Him. Kasi pwede mo talaga ibuka ang bibig mo. Ang Diyos ay karapat dapat paglingkuran. May visitation na. Ang Diyos ay karapat dapat pagsilbihan. Meron tayong gawain dito. Pwede mo ibuka ang bibig mo. Pero hanggang doon lang. So,
They are to teach by example. Di ba? Kung gusto natin, sabihin natin, agahan natin ang pagpunta sa church, lagi kang late. So, di ba? They are to teach by example. Kasi dito, yung mga false prophet, magaling magturo. Otherwise, hindi sila makakatangay. Di ba? Kung hindi sila magaling magsalita, wala silang madadala. Ganun din, no? Pwede tayo maging magaling magsalita. Pero hindi sa gawa. Kaya ang charge dito, sabi ng Biblia, ikaw na tinawag ng Panginoon, but as for you, maging matapat ka, hindi lang sa pagtuturo, sa pagsasalita, kundi maging sa gawa. Yan ang sinasabi ng text. Ngayon, ano ang ituturo ng mga tinawag? Tuloy-tuloy lang to, di ba? Tuloy-tuloy lang yung ating text. Sabi dyan sa Proverbs chapter 2, verse 1. At Titus chapter 2. Ayan, guys. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. So, letter C na makikita nyo dyan ay, they are to faithfully teach sound doctrine. Ngayon, kung itatranslate mo ang mabuting, sabi nga mabuting doktrina, ang ideya lang yan, ang salita ng Diyos. Yun talaga yan. They are to faithfully teach the Word of God. Kasi ito talaga ang may mabuting doktrina. Ito yung mabuti. Kaya nga sabi sa part ng Proverbs, di ba? Proverbs chapter 3, ano sabi doon? Pakinggan mo ang aking mga turo, anak ko, ito ay magpapatibay sa iyong katawan. Lakas, sabi dyan, no? Anak ko, ang aral ko ay huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos ay sa iyong puso'y ingatan. Sabi dyan, verse 4, sa gayoy makakatagpo ka ng lingap at mabuting pangalan. Tapos verse 8, ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawaan sa iyong mga buto. Ang salita ng Diyos, in a sense, good doctrine talaga to, healthy. Tuturuan ka nitong lumayo sa kasamaan at lumapit sa Diyos. Kaya nga kung ito ay tinatalikuran natin, kung ito ay hindi natin binibigyan ng pahalaga, ang pakikinig sa salita o pagbabasa ng salita ng Diyos, then magkakaroon ka talaga ng problema. Hindi lang physically, most probably spiritually. Di ba? Yung mga taong hindi nakinig sa salita ng Diyos, hindi nila tinanggap ang panawagan ni Kristo Jesus. Anong nangyari sa kanila? Saan napunta yung mayaman? Sa Lazarus and the rich man? Oh yeah. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan, sabi ng Biblia. So, ang panawagan sa mga tinawag ng Diyos is they are to teach faithfully the Word of God. Now, bakit may charge? Bakit may utos? Hindi na sinabi ng Panginoon, pwede bang magturo ka ng healthy doctrine? Ba't hindi ganon? Ba't sinabi niya, but as for you, teach. Magturo ka. Utos yun, di ba? It is a command. Ba't hindi na lang pinakiusapan? Well, kasi sa human nature natin, hindi natin to gagawin. Walang magdi-desire talaga ng position na to. Alam niyo po, itong Titus, hindi yan nasulat sa panahon natin. Diba? Nasulat yan sa panahon na walang dole, walang salary, at ang masakit dito, walang human rights nung panahon na to, nung nasulat ito. So, ibig sabihin, yung mga inutusan dito na magturo, diba? Kadalasan, wala yang sahod. Diba? Kaya nga sabi sa atin kanina sa Sunday School, kung matatandaan nyo yung sa tanong, diba? Dapat ba tayong magbigay doon sa mga ano? Ang sabi niya, diba? Ang mga lingkod ay kumukuha doon sa mga napagpastulan niya. Ayun ang ideya nun, diba? Sa mga Christian, ang sumusuporta sa gawain ng Diyos ay mga anak din ng Diyos. Bakit ganon? Kasi lalo na sa panahon nila, walang sahod to. Sila ay nakaasa talaga sa suporta ng mga Kristiyano. Walang mga benefits to mga to. Kilala nyo ba si Pablo? Nung siya ay napukol ng mga bato, sabi niya bang, ay, dali mo ako sa ospital. Meron akong SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Narinig nyo ba yung kay Pablo?
Wala. Wala ring dole. O, punta tayo sa human rights, binukol niya ako ng bato eh. Walang ganun nung panahon nila. At ang masakit dito, kahit si Jesus Christ, yung pinaka-head, sabi nga, ay pinako sa krus. So, bakit may charge? Kasi kung walang charge, walang talagang gugustuhin sa gantong posisyon. Ang masakit pa rito, mataas ang qualification. Mahirap ang trabaho. At kung minsan, ang sahod nila nung panahon nila, persecution. Diba? Sila yung mga leader eh. Sino yung unang makukulong? Pagka nagkahulian nung unang panahon sa isang church, sino ang unang makukulong? Ay, yung mga member? Hindi. Yung leader. Yan ang unang hinahunting. So isipin nyo lang yun, napakahirap ng mga tinawag na to, lalo na sa panahon nila. Taas ang qualification, mahirap ang trabaho, at minsan yung reward, di mo makikita. Di mo makita. Ganun pa man, nakita nyo dito na ang Diyos ay mapagbiyaya. Diba? Merong pa ring sumagot sa panawagan ng Panginoon. Whom shall I go? And whom shall I send? Ano sabi ng Isaiah na yun? Here am I? Yeah. May mga sumasagot pa rin sa Panginoon. In every generation, nag-aangat ang Diyos ng tao na gagawa ng kanyang kalooban. Ano, blessing po yun. Kasi, again, ulitin ko sa inyo, napakahirap, lalo na sa panahon na to. Kung ito si Titus, palagay ko, bumitaw sila sa mga gawain at yung mga unang Christian leader natin ay bumitaw dahil sa hirap, hindi aabot sa atin ang gospel. Pero in every generation, ang Diyos ay tumatawag. At may sumasagot sa panawagan. Kaya ilan sa mga aplikasyon na makikita natin dito, magpasalamat tayo sa Diyos dahil masugid siyang humahanap ng tao para gawin ang kanyang kalooban sa pagtuturo ng kanyang salita. Salamat tayo sa Panginoon. Pangalawa, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, marami sinasabi mo, tinatawag ako ng Panginoon, kaya lang, nakita ko sa Biblia, parang hirap na hirap yung mga tinawag ng Panginoon. Eh, no? O maaaring totoong mangyari sa buhay mo yan. Diba? Maaaring ganon. Ganun pa man, alam nyo ba, yung mga faithful men sa Hebrews, ang sinasabi sa atin ng Scripture, kaya sila nagpatuloy, kasi hindi sila nakatingin dito lang sa lupa. They are expecting a heavenly country, a better country, a heavenly one. Diba? Kasi pwede naman silang bumalik sa pinanggalingan nila eh. Pero yung mga taong yun, kaya sila nagpatuloy kahit na mga persecution dahil nakatanaw sila sa malayo, mas malayo pa sa future, sa kalangitan. Ayan, gaya niya, diba? Huwag niyong tignan iyan, hindi yan yung future. Yan. Yan. Nakatingin sila sa future. Alam niyo po, ang kulang sa mga Kristiyano ngayon ay yung tingin sa mga bagay na nasa kalangitan. Diba? Masyado tayong nakatitig na sa YouTube, sa Facebook, di ba? Masyado tayo nainggit, uy, ang ganda naman ng nakamit nitong taong to, eh. Ito, ang galing naman nitong taong to. Na nakalimutan natin, dumadaan lang tayo rito eh. At ang expectation, doon tayo nakatingin sa mas malayo, sa better country, sa kalangitan. Kaya ang mga faithful men ay nagpatuloy dahil tinitignan nila yung hinaharap eh. Yung hinaharap. At pangatlo, na implikasyon na makikita po natin, pag-pray natin yung ating mga pastor at manggagawa. No? Dahil kahit naglilingkod na sila, nakapasok na sila eh, pwede pa rin silang mahulog, di ba? Pwede pa rin silang ma-disqualified. So isipin nyo to, di ba? Mahirap na nga yung qualification, mahirap yung gawain, pwede ka pa ma-disqualified. Kaya ipagpasalamat natin na mayroong tinawag ang Panginoon sa atin.
at ipanalangin natin sila na hindi sila mawala, mahulog ba? Diba? Yeah. Alam niyo po, ang mga pastor natin, di ba? Sila Pastor Abet, Pastor Leo, Pastor Dennis, mga worker natin, si Kuya Alfred, Kuya Josie, Brother James, Brother Lance, at Sister Beth. Yung mga yan, nag-iisip din yan, di ba? Di ba? Kayo ba, nung tumaas yung gasolina, naisip nyo ba, tataas yung mga presyo ng gulay? Nag-alala ba kayo? O sila ba, hindi rin nag-aalala? Kaya, di ba? Nag-aalala yung mga yan. Kaya, hindi naman sila Terminator nga eh. Di ba? So, ipag-pray mo sila. Pag-pray natin sila. Si Jesus Christ nga, umiyak eh. Paano pa sila? So, anong gagawin natin? Di ba? Kung merong tinawag ng Diyos na matapat na magturo ng kanyang salita, kung merong ganong tinawag, i-appreciate natin sila. Paano natin sila i-appreciate? Bigyan natin sila ng mga pagkain. Di ba? Ilibre natin sila. Maganda yun, di ba? Di ba? Ilibre natin sila. Pagka merong outing, sila libre dapat. Di ba? Ilibre natin sila. Sa camp natin, ilibre natin sila. Wala nag-amen. Hindi, di ba? I-appreciate natin sila. Pero paano natin ipapakita yung pag-appreciate sa mga nagtuturo? Pangalawang bagay na makikita natin, older men are called to be a faithful listener. Alam niyo, ang pinakamagandang pag-appreciate sa pagtuturo, magkaroon din tayo ng effort na sumunod. Diba? Kung merong faithful na nagtuturo ng salita ng Diyos, faithfully, sumunod din tayo. Hindi dahil sa tinuturo nila, kundi dahil sa ang Diyos ang nagsasabi nito. Di ba? Sabi niya sa verse 2. Titus, ayan. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. So, pangalawang bagay nga na makikita natin, God called older men to be a faithful listener of God's word, o teachable. Alam niyo po, yung mga, habang tumatanda ang isang, lalo na pag lalaki, lalong nagiging matigas ang ulo, stubborn nga eh. Diba? Stubborn. Pero alam niyo po, hindi ganon ang karakter na inaasahan sa atin ng Panginoon. Hindi yun, no? Dito, specific tayo kasi specific yung text. Sa mga women, meron kayong section next time, next week. Yeah, next week. Kung hindi mag-rapture, di ba, maririnig niyo yun. Pag nag-rapture, Diyos na ang magtuturo siguro sa inyo nun. Nawala yung... Ayan. Alam po nawala yung... Yun. Ayan. So, older men are called to be teachable. At yung salita dyan na, yung sinabi dyan, di ba, ay dapat maging, o sa English, older men are to be. Yan ay may ideya na dapat ito talaga ang mangyari sa'yo. Ito talaga ang dapat na mangyari sa'yo. Familiar kayo sa Genesis 1:3? Ang sabi ng Biblia sa Genesis 1:3, di ba? Let there be light. Ano nangyari? And there was light. Alam niyo po, yan yung ideya niyan. Older man be. At maging ganito ka. Ayan ang sinasabi ng text. So, may kita po natin dito na ang ideya talaga ng Panginoong Hesus sa mga older men, hindi lang maging tagapakinig, kundi maging matapat na tagapakinig ng salita ng Diyos. Pinapakita nito na ito ang dapat na mangyari sa iyo. So, letter A. Ano ang dapat na maging sa isang older man?
older men are to be, sober-minded. Matino sa pag-iisip. O they are to be mature. Diba? Pinapakita nito na yung balance ka sa yung judgment at matalino ka kung ano yung mismong kalooban sa iyo ng Panginoon. Hindi yung padalos-dalos. Kaya sabi dyan, maging matino. Now, bakit ganon? Again, babalik kayo sa culture. Marahil yung mga lalaki rito, padalos-dalos. Diba? Kaya ang sabi dito, they are to be sober-minded, hindi padalos-dalos sa desisyon. Pansinin niyo sa Titus 1:12. Ayan, sasabihin dyan, di ba? Sinabi ng isa sa kanila, ang isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging sinungaling, ayan, masamang hayop, at batugang matatakaw. Oh, batugan na, matatakaw pa. Paano kaya yun, di ba? Masipag siya kumain. Masipag siya kumain. Matugang matatakaw, di ba? Makikita nyo dyan na hindi ganon sa mga older men. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay tinatawagan, lalo na mga lalaki. Tayo ay tinatawagang maging matino sa pag-iisip, sober-minded. Di ba? Hindi pa dalos-dalos sa pagdedesisyon. Minsan, nagdedesisyon tayo, tapos di natin naiisip kung ano yung magiging epekto nito. Hindi ganon. Maging matino. Pangalawa, older men are to be dignified. Ayan, sabi doon, di ba? Sabi sa verse 2, older men are to be sober-minded, dignified. Ayan, dito, medyo nabaligtad, di ba? Papagpigil sa sarili. Ayan, kagalang-galang. Ayun ang ideya nun. Di ba? Kagalang-galang or grave, seryoso. Ayan ang isa sa mga ideya ng dignified. Ibig sabihin nito, ikaw ay nire-respeto ba? Yung katangian na hindi ka madaling pukulin. Uy, ito naman to. Turo-turo ng Bible, pero ganito yung ginagawa. Respectable. Diba? Ikaw ay isang magandang example ng mga susunod na Kristiyano. Dignified. Kagalang-galang. May ideya ito na hindi ka madaling magsinungaling, seryoso. Seryoso nga eh. Pag seryoso yung usapan, seryoso ka rin. Pagka puno ng biroan, pwede ka magbiro, di ba? Yan yun, dignified. Grave, seryoso. Hindi nagsisinungaling. Bakit? Kasi ano ulit ang mga Christians? Sinungaling. Hindi ka dapat ganun. Yeah. At letter C, older men are to be, ayun na, self-controlled o mapagpigil sa sarili. Ibig sabihin nito, hindi ka madaling magdesisyon base sa iyong emosyon. Diba? Na may tendency na maging careless ka na lang. O, sige, okay na to. Base sa pakiramdam ko, mahal na kita, pwede na yan. Hindi ganun. Diba? Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Self-controlled. Diba? Yung mga katangian na yan, hindi yan matututunan sa utak. Example yan, di ba? Example yan. Kasi kahit turuan kita, anong ibig sabihin ng self-controlled, dignified, anong ibig sabihin nun, hanggang utak lang yon. Pero itong mga to, character to eh. Character to, hindi to knowledge. More on character ang binabanggit dito. Na tayo mga lalaki, tinawag tayo na maging seryoso, lalo na sa mga gawain ng Panginoon. Mga bagay na merong kinalaman sa Panginoon. Diba? Huwag nating madaling sabihin na, ay, para sa ganito lang to. Para sa kanila lang to. Hindi. Diba? Hindi ganun. We are called to be dignified, sober-minded, and self-controlled. Sabi ng Biblia. At letter D,
Itong tatlong ito ay magkakasama talaga. Pansinin niyo ang sinabi sa verse 2 ng text. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled. Then babanggitin na yung sounding. Sabi nga, sound in faith, sound in love, sound in steadfastness. Ibig sabihin nito, healthy sa pananampalataya, healthy sa pagmamahal, at healthy sa kanilang pagsusumikap o pagtitiis. So, ibig sabihin, letter D, older men are to be sounding spiritually. Spiritually. Ang tatlong yan ay mga spiritual characteristics. Love, faith, steadfastness. Di malusog sa spiritual na buhay. So, pinapakita niyan sa atin na meron tayong dapat tamang pagmamahal sa Diyos at tamang pagmamahal sa kapwa natin. Wow. Sounding, healthy yung ating pagmamahal, hindi corrupted. Sounding in faith, lumalago ba ang ating pananampalataya? Matibay ba natin pinanghahawakan yung mga sound doctrine, yung mga teaching ng God's Word? May mga tao, di ba, na hindi magawang i-rebuke yung ibang tao dahil feeling nila lagi silang tama. Eh. Alam nyo, hindi ganon. Dapat tayo maging teachable. Yung teachable. Diba? May mga older men, di ba? Papunta ka pa lang, Totoy, pabalik na ako. Di ba? Pero ang Diyos nauna na sa'yo eh. Ang Diyos ang nagsasabi nito. At kung tayo ay na-rebuke ng salita ng Panginoon, tandaan nyo, part ng teaching ay exhortation and rebuke. Kung tayo ay na-rebuke, huwag natin ipagwalang bahala. Kung na-rebuke tayo ng tamang teaching, huwag natin ipagwalang bahala. No? Kundi, gumawa tayo. Gawin natin kung ano yung tama. Diba? Minsan, ilalaban natin yung sarili nating kalooban dahil sa hindi natin nagustuhan yung sinabi. Kung malinaw naman sa salita ng Diyos, huwag mong ilaban. Kung tayo ay na-rebuke ng salita ng Diyos, maging matapat tayong tanggapin ito. Kung paano ang salita ng Diyos ay buhay and active, dapat ganun din ang ating pananampalataya, living and active. At huling-huli, sabi dyan, sounding in steadfastness. Ito ay may ideya ng kalakasan sa pananatili. Kasi pwede kang mataas ang pananampalataya mo ngayon, pero bukas tumalikod ka na. Pwede yun. Hindi yun sounding. Ang sounding ay patuloy kang nananampalataya sa mga malilinaw na katuruan ng Biblia. Steadfastness. May idea ng pananatili kahit may mga persecution, pagsubok, or opposition sa buhay. Wow. Yun yung pangatlo na sinabi ng tayo ay lumago sa tatlong bagay na ito. Ibig sabihin, makikita natin dito na yung sounding in love, faith, and steadfastness, ito ay may ideya ng pagtitiwala natin sa Diyos ay mas lumalalim, lumalago, na ipapakita mo at nagpapatuloy. Yun ang healthy. Sa mga older men, nagpapatuloy ba tayo sa mga turo ng salita ng Diyos? O baka pinipili na lang natin kung ano yung madali, pag mahirap, bitawan na lang natin yan. Sa Biblia, hindi ganon. Hindi ganon. At ang masakit dito, kaya ito tinuturo dahil sa hindi mo ito makukuha sa iyong pagtanda. Di ba? Ito bang 5 daliri natin, tinuturoan mo ba yan habang lumalaki ka? O 5 ka lang ha? 5 ka lang. O, paglaki mo, 5 lang. Hindi, di ba? Automatic to. Pero yung mga katangian ng older men na inaasahan ng Diyos sa atin, hindi mo yan makukuha sa pamamagitan lang ng pagsasabi na ito ka, ito ako. Hindi. Kailangan natin maging teachable. Yun talaga yun. Kaya nga sabi dito ng Biblia, teach. Older men, maging ganito ka.
Kasi makukuha yan ng older men kung sila ay teachable. Teachable. It can only be developed by being teachable. Healthy yung ating pakikinig. Ibig sabihin nito, kaya marahil may mga nakakilala sa Diyos, pero hindi naging sober-minded, hindi naging dignified, hindi naging self-controlled, ay dahil sa nagkaroon ng problema sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos. Somewhere around there, nagkaroon sila ng problema. Diba? Kaya ang panawagan ng Panginoon, maging teachable tayo. Pag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, present ourselves to God. Lord, ito po ako, ready po ako. Be teachable. At bakit ganon? Bakit niya tinuturuan ang older men na maging ganto kayo? Kasi hindi lang para sa inyo ito. Pangatlong bagay na makikita po natin, ito na yung huli. Yan, tapos na yan. Ayan. Older men are to teach young men sound doctrine. Yan talaga yan. Saan mo nakita yan? Wala naman yan dyan, di ba? Di mo nakita dyan ng ano. Pero makikita niyo to sa verse 4 ng Titus chapter 2. Sabi niya sa verse 3, di ba? Older woman, maging ganito ka. And so, ayan yung verse 4 ng Titus chapter 2. And so, upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae. So, by implication, yung older men ay tinuturuan ng mga ganito upang kanilang turuan ang mga kabataang lalaki. Kung paanong yung mga older women ay may inaasahan ng Diyos sa kanila, ganun din ang older men. We are to teach yung mga susunod na generation na maging ganito din. Sober-minded, dignified, self-controlled, sounding in love, faith, and steadfastness. Ayun ang Biblia. Ibig sabihin, makikita nyo yung gantong picture. Ayan. Makikita nyo ang gantong picture sa book na yan. Si Titus, tuturuan niya yung older men, older women, young women, slave, master. Yung older men, tuturuan niya yung young men, young slave, young master, at kung si Titus ay kabilang sa mga young men, kasama siya sa mga tuturuan nila by example. By being an example. At overall, ang magtuturo dyan, yung pinaka-team ng Titus chapter 2. For the grace of God has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly. Sabi ng Biblia, in this present word. Alam nyo, kaya possible na mamuhay ng ungodliness, lalo na sa panahon nila, kasi dumating ang gospel. Dumating ang gospel. Siya yung ating overall schoolmaster. Kaya nga sabi doon sa Titus chapter 2, pansinin niyo yung huling-huli. Brad, verse 11. Ayan, sabi dyan, no? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. That is grace, salvation, gospel. Anong ginagawa ng gospel? Nagliligtas lang? Hindi. Na nagtuturo. Ayan, yung schoolmaster talaga. Sa atin, na matapos itakwil ang kasamahan, ang mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid, banal sa kasulukuyang panahon. So may kita po natin dito na kung tayo ay kabilang sa mga older men, handa natin ang ating sarili na maging teachable. Otherwise, hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. Tandaan niyo po, no? Nung sinabi niyang older men are to be, ito ay expectation ng Diyos. Dapat itong mangyari sa'yo. They are to be. Hindi pa dalos-dalos sa pagsalita at magalang. Seryoso sa mga bagay na dapat nilang seryosohin. Yan sabi ng Scripture. So may kita natin dito bilang conclusion natin na tayong lahat, hindi lang yung mga nagtuturo, pati yung mga nakikinig, tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging matapat sa pagtuturo at tagapakinig ng salita ng Diyos. Maging matapat na tagapagturo at tagasunod ng salita ng Diyos. Kung hindi ka man nalagay sa posisyon na ito,
Maging matapat ka sa pagsunod. Diba? Kasi hindi mo alam, baka maaaring dumating ang time na tawagin ka rin ng Panginoon. Diba? Hindi mo naman alam ang future eh. So maging tagasunod tayo. Dahil maaaring sa future, tawagin ka. Paano kung disqualified ka na? Maging matapat na tagapagturo at tagasunod ng salita ng Diyos. Malayin po tayo. Lord, salamat po sa maikli pong paalala na inyong salita. We pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na may galang kayo at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng biyaya para po magawa yung mga bagay na pinanawagan niyo sa amin. We pray na ang bawat isa sa amin, Lord, especially ang mga older men, ay maging seryoso sa mga bagay patungkol sa aming Panginoon at mag-iwan ng godly example sa mga susunod na henerasyon na Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy sa pananampalataya at sa aming pananalangin. Lapit po namin sa inyo ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.